awitin ay basta tayo sama-sama. Sabi nga sa awitin ay basta tayo sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang doon ay nasa langit, hindi tayo maliligo. Paharapin ang bawat hamon, bawat araw ng hapon na nakita ang kalamanan ng Panginoon. Tunay na sinabi sa Hebrews chapter 11, verse 8 na Jesus the same yesterday and today and forever. Yung blessing po sana ng mga winay kapasok.
umulan. Pag umulan niya, kaya palagi umulan. Kasi pag hindi yata ako na nakatakot. Wala naman kasi campus. Wala sa amin ang bayad one girlfriend. Kaya pag sabi mo yan, okay lang din naman. Kasi ang tinawag ng pagod, hindi talaga masiwa. Kasi gumagamit ng mga bago sa Satan. Kasi hindi makapag-attract sa kanya pag gamitin mo na nakakatakot. Gamitin ko sa Satan sa mga gawa. Amen. Sige po, natayo natin tumayo. Bagamat, nabahagi na ng brother, pero din po sa yung pagtitingnan po natin ngayon, pinag-umpisa ng daily, kung saan natin muna po natin ang ating pong demo, kung saan matatagpuan po 2 Timothy chapter 2 verse. Basahin po natin verse 1 to 4. Makita po natin kung ano talagang ibig sabihin. Thou therefore in your hearts soldiers of Jesus. Para makita po natin yung i-endure Timothy. Kasi pinapasa po dito po para tayo siya ngayon po siya. Nandiyan na po ba kayo? Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 4. Ako sa verse 1, yung po sa verse 2. Sabi po dito, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Thou therefore in your heart is soldiers by Jesus Christ. All to their now. No man that died and died himself appears of this life. But him is who had chosen me to be a soldier. Manalangin, dakilang Diyos, mawag mas pangyayari po sa lahat. Malapit po ang Panginoon magpapasunog na po sa kayo pang nagpahintulot sa inyong pumana. Bisang po, gagawin din po ang Panginoon. Dinot niyo po ito kung makita ko ang pagkakata. Wala pong ibang layunin pa kung sa likas ay adoptin sa amin po. At habang po kami na kami po ay kami po Panginoon, ipapakita namin ang inyong po kaluwalhatian sa harapan ng mga mapaniwala po namin ng aming Diyos ay buhay ay makasanggirin po sila. At tulungan niyo po kami sa aming pong mga pag-aaral. Kayo po ang siyang magbigay. Hindi lamang po namin maunawa, gawin po namin ito sa aming po bilang isang manan. Salamat po sa pribilehiyo makatayo ho harapan ng pulpit ng tao. Humayag sa harapan po ng tao po sa inyo po mga lingkod. Blessing po ito, Panginoon. Hindi pa ba para sa magdapat sa inyo. Salamat po dahil ako niyo pumalas na dumanas sa cross ng Calvary siyang naghugas mula sa ating mga kasalanan. Ngayon po ako pangyari na ito, Panginoon, ang gamitin nila ang promin po sa harapan. Panganin pong salita na malinaw na mahihayo. Nawang siyang may tasin bilaming dalangin sa pangalan ng Panginoon ating tagapagligtas. Amen. At bilang sa pananampalataya, alam naman po natin itong context kung nagagamitin mo natin. Kung sa ito po ay ang sulat na apostol po, missionary journal talaga nagtatatag siya ng mga iglesia na kung saan every time mo siya po ay nagtatatag po ng dahil pinuutusan po siya ng Panginoon na po siya pupunta po siya sa Efesos, sa Filipos, sa Second Corinthians, kasi po yung Bible study ng seminar, graduate ng seminar. Biniwala na si Apostol Pablo ay nagtatag ng mga iglesia. Unang Korinto, pangalawang Korinto, sa Efesos, sa First and Second Timothy, natindihan mo. Siya po ay pinaka propeta po siya sa ministry. Kaya siya po sa Apostol Paul sa ipinakitang magandang halimbawa. Pagkamat po ito po yung
ginagamit po ngayon. At dito lang po muna tayo sa Acts kanina ay bahagi po ni Brother Ben po. Sa Acts chapter 2 kung saan ito po ay nangyari po na ipinangako ng Diyos na sasabi siya sa amin ay yung wait for the promises of the Father. Sabi ng Joel in the Old Testament yung sa Joel chapter na sabi ni Bible i-pour out ng Panginoon ng kanyang spirit sa mga tao. Ibig sabihin niya ipakita yung power siya may nagpo siya kung paano kumilos yung banal na sa kanyang para may ipakita sino nga ba ang Diyos na buhay at nagkakaroon mo siya ng result. Kaya yun po yung makikita kung anong naging result noong time mo ng Pentecost kung saan nagkaroon mo yung church pangako ng Diyos sa akin ang bawat isa ng mga disipulo na huwag kayong aalis dito sa Jerusalem hanggat hindi ko natatanggap yung pangakong banal na Espiritu. Kaya yung pang pinag-umpisan at anong sabi ko ng verse 17 sabi po and it shall come to pass in the last days God I will pour out of my spirit upon all flesh. Yung po ay nakasulat po kami sa doon po sa Joel chapter 3 yung po ay sinabi doon ng Panginoon. At ang ginamit yung titulo nito para po sa mga tao ay si Apostle Peter. At siya po ay nagsaysay patungkol sa salita ng Panginoon at tinatawag natin sa kung saan ipinong niya yung salita. Ano nga bang hindi salita ng salita ng Panginoon para sa mga Jew. Kaya apostol na Pablo yung salita ng Panginoon dahil sabi ng Bible makinig yung mga kasi doon po nagkaroon ng nasabing speak tongues kung saan nakapagsalita yung mga Jew ng iba't ibang lingwa nakakawaray sila para maintindihan ng mga Tagalog para maintindihan ng mga Ilocos. Nakapagtagalog para maintindihan ng mga Tagalogan. Kaya dito, nung nangaralo, sumayo si Apostol na talaga ipinangaral ni Karin ng ang salita ng Diyos sa harapan ng mga tao. Italaga yung mga tao, kaya nasabi ng terminaw, when they heard this, they were free in their heart talaga tumalima sa mga puso dahil sinabi ni kung ano yung bagay gusto ipasabi ng Diyos sa mga tao. Kaya nag-respond. Kaya makikita natin dito the response. Ano yung sabi ng mga tama? What shall we do? Anong dapat namin gawin? I mean, ang gusto sabi ng mga tao dito, paano natin nila matatanggap yung pinatawag na pangaral sa atin na nakaligtas. Kaya dito, tuloy na natin papasawan. Ito po ang resulta. The result of declaring. Ang resulta ng pagdideklara ni Pedro sa harapan ng mga tao. Kaya sabi yun ng verse 41, then they gladly receive his word were baptized. Ibig sabihin yung salita ng Panginoon, tuwang-tuwa sila at tinawag. Tama? Naiintindihan talaga. Kaya ipinakita ng teacher si George na sinunod ng salita ng Diyos. Pag naiintindihan ng salita masalikan na kaya nga sabi ni Siya, kasi siya talagang nandun yung kagalakan na magpunta na sila po yung David. I was in that desert, diba? Let us go to the house of the Lord. Kasi sa loob ng sambahan, mapabukitan ng Lord, ipapalakan yung tama. Kaya ang mga tao, napakinggan na naiintindihan ang sinalaman ng salita. Kaya sabi ng Bible, rinisip nila yung salita ng mayroong tinatawag kagala. Kaya nandun tayo
brother will be talagang nakita ko rin po gagamitin. Nandun naman sir, magiging servant heart niya. Yan ang nagkasakit pa, natulog dito, naskas din pa yan. Kuya, mga wife po, ganun din po si Nanay Lou. Talagang nandun ang pagiging servant heart. Every time nasabihan, ganito kami na agad-agad pumupunta po dito. Salamat dahil sa pangangaral po na sa kaya sa amin noon po sa 2 Timothy chapter 2 verse na in the things that verse sabi ng apostol na kaipasan mo sa iba. Kaya ako unang natutunan ko doon sa seminary go po sa kay Pastor Chong kung saan naging training ground mo namin doon. Hindi ka ba pakialam basta itingnan lang ang mga nagagawa niyo kung ano. Kasi nung kararating ko lang ulit may atin po kami ng mga worker po doon. Kaya ang sabi lang po ni Pastor kung ano yung pwede ninyong gawin. Tama? Basta assistant ka lang yung ginagawa. Kaya kung ano yung mga pakikilan po, Pastor Choi, mula pa naman sa summer, nagdasama po, pastor po doon, dahil ang samulan ng summer ay talaga nag-continue hindi po siya sumunod. At kami pang naging result na po ng kanyang pananampalataya. Titingin mo ako talagang salamat dahil meron tao na sumunod sa buhay para sa inyo. At napunta ko dito na Pangasinan at sa pag-amari sa Los and Prayers ay hindi pa ako parang maging umaga. Alam ko lang na alas na lupa. Nagimas na lupa. Sorry kung ganun po kasi mayroong mga worker din. Kasi nung bagong natin ako dito sa Lazada, buti na lang, hindi ko po sinabi. Kaya salamat sa Panginoon at sa loob po na may isa't kalahati na taon din ang nag-istema ko tayo po at talagang salamat dahil hindi naman unahan yung mga pinagmamalang ko at may mga tao din po diba? Na nasa sabi naman ng Bible is Proverbs chapter 3 verse 2 na hindi lamang po yung Panginoon matutuwas pati din yung mga tao na sa nagiging kasi salamat dahil mayroon Panginoon na siyang mapapangyarihan po sa siya po ay naging power sa mga taong gustong sumunod. Kasan tinitingnan ng Panginoon ng willingness kahit gaano ka kagaling na wala kang time para sa kanya, wala naman. Kahit wala kang pinag-aralan mo, basta ang puso mo gusto mong sumunod sa Panginoon. Kaya yung paniging Maria, walang hiya. Tama. Kasi ang power of spirituality ay iba po. Upang ipakilala rin ang pangyarihan ng Panginoon sa Peter na po ay unlearn. Sabi niya sila ay dalawang na magkapatid unlearn. Pero that time na tinawag sila sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, ayaw na ipanginoon dahil pinag-aralan. Sabi nga ng Panginoon, gagawin ko kayo fishers of. Hindi na kayo mangingisda, literal na kayo na mangingisda. Ako na. May mga aral sila ng salita ng Panginoon. Kaya dito natin nakakita, sabi dito, that gladly receive His word with eyes. Kaya hindi yung dito po sa ating pinanahawan natin ang fully baptized. Parang naiba po tayo na. Imagine, sa tuwan na natuturuan ng baptism. Dapat na talagang may mga tao na yun. Dapat mayroon na siyang may baptistry at sumunod siya sa topic ng baptismo yung baptisman. Tama. Kasi kung susunod natin yung prinsipyo ng Bible, wala naman yun. Hindi na kailangan sa linahan ng isang buwan. Tama. Pag ang tao niya siya ay makasalanan. Pag niya ng kasalanan ay tulang ng at kailangan sa kaligtasan at walang ibang magliligtas sa kanya, walang ibang pangos. Pag niya ay nabaybayan niya, tunay na naintindihan na matawala ng mga tao, sabi ng Bible, hindi sila mag-aaral ng kami at sumunod sa kasilatan. Kasi ang nangyari dito, kasi nandun yung katuwaan nila, natanggapin mo sa bakit sila nagpabautis?
It's the same day sa Bible day. Mayroon na doctrine about 3,000 souls. Amen. Kaya totoo yung church ay nag-umpisa nung time ng Pentecost. Tama? Bago pa nagkaroon ng may talagang naging church. Kaya sabi may dinagdagan. Tama? Naidagdag lang yung mga nalagdag. Ibig sabihin, mayroon ng church talaga. Tama? Kaya kita po natin, talagang ang daming mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon at talaga ang saya ko. Kaya every time na ako na nagpunito talaga maraming dumadalo. Amen? Tuwa po tayo. Bisabihin, ang church na ito ay ito. Kasi mas nakakala ko yung pabawas. Bagamat yung tunay po yung sabi ng nilagay na nasa isalit kasi salita mo. Tama. Mayroon nakakarating dito mawawala sila. Kaya ang sabi ng Bible, mayroon na uuna at mayroon na huli na mauuna. Kaya hindi po yun nakakamanga po. At ang sabi dito, hindi kundi mas liit, apostles, tama, ibig sabihin po, ano yung pinagtakay sa nila? Yung doctrine, ano yung doctrine? Pinag-aaralan natin yung word. Sabi ng Psalms, na talagang limitis pa yan, filter, yung mga tao na yan, sa Facebook, dahil nakapilter yan. Purified saving times na. Kaya pa mayroong campaign ko sa papay ka ng make up. Amen. Natatawa ko. Kaya kahit anong filter, ganun na talaga yun. Bakit pa nakisaw, tinitigan mo, ganun pa rin. Okay, at sabi dito, they continue. Sabi nagpatuloy po sila. At sino yung mga nagpatuloy? Doon po yun na mga naligtas sa iglesia ng Panginoon. Sa kanilang doktrina, sa kanilang exwalush. Amen? In prayer. Nagpatuloy sila. Siyempre, malaging marunong yung aral sa salita. Hindi ka narinig sa makain. Tama? Bakit malusot ako ba yung sabihin? Yung ganyan mo dyan. Tama? Kaya muna dito. Titirahin ka muna. Before ka magkami. Sabi anong doktrina na? Kasi parang ang doktrina ang sisilabasan mo. Tama? Ay, doon. Sabihin, sa dami ng doktrina, sa dami ng mga tol, nabasa ng tao, parang ito na lang, hindi na malaman kung sinang ito. Tapos ikaw na ba, minsan gagawin mo sa labas ng iinom pala. Ano mo mapapatunayan ito yung sinamang doktrina? Tama? Ninigarin mo ba? Kaya pag nagsigasyon ang posto mo, kangos mo. Nasabi ng Bible, search me, O God, and know my heart. Amen? At pag nakita ka sa Bible ka sa malakaran, sabi ng Bible, in the way, ignorance. Kailangan lumapit sa Diyos. At pag lumapit ka sa Panginoon, sabihin kahit Panginoon, kahit na ano sa kailangan isikahin tayo kahit tama. At pag lumapit ka sa Kanya, nakita lang na puso mo ay talagang nagsusumami ng Bible. Sabi ng Bible, ang Diyos ay tingin. Tama? Kaya yung doktrina na ito ang pinakahawakan natin. Kaya tayo lang ang mga pinatawag trail of God. Ganyan ang ibang mga events. Kaya tayo lang sa may response natin kung saan tayo nanggaling. Manggagaling pa rin doon sa Matthew 16:18. Amen? Manggagaling na sabi ni brother, hindi mo yung maintindihan. Ako yung brother. Kaya
sabi ng pamatay, pamatay. Tingin ko, wala na, nagabas eh. Amen? Pambili-bili ng luwa ito. Dapat silang isang pananampalataya eh. Virus naman, hindi lang isang nakuha na tayo. Kaya tayo ng virus sa unang lang, medyo lang sa rin, medyo nagpitan. Kaya alis pa ako dito, nagtungo pa ako sa tayo, stay pa ako doon, nagdidilit na rin ko doon sa pagkakataon ko, kaya preach pa din po. At babaki po yung mga kasawang ko, preach ko sila araw-araw, kasi mo naman yung laro. Try ba ako sa kasukat doon sa record ko na si Christian. Kaya habang lang doon, kita pa rin. Kaya masaya kailangan nating masipay. Lahat may background pa kailangan nilog. Kaso ang tao dyan sa Christmas pa. Kaya kung kailangan pa yung mga tukoy. May kulang ka ng pandisan. Pag tingin mo ang pati ng kamay, wala na ito. Sabi ko, yung kasi yung kailan ako ay nasi-training para magawa. Nagpipigura pa sa pagbabagal niya, bilis na po. Kaya sabi ko, mahalaki isa ako sa amin yung nanay. At namasok pa naman niya ang Jesus ng isang araw. Kumita ko ako doon, pagpapadala ko na slice po. Ganun siya po sa aming mga magulang. At dahil kailangan diskarte, tama? Di ka mabubuhay pag hindi po ka diskarte, tama? Kaya nasasakot pag mapunta sa wala akong sabi sa buhay, wala akong tinatawag na initiative. Di ka pwede kailangan ko, kailangan doon makiharihan ka, ano yung feeling isa, sabayan mo. Tama? Hindi ka doon magpapasok kasi ang kailangan doon. Kailangan pawis na nakapasok kasi puro magsasama. Kaminis ka, kakanin ng palay, pagkukuprak, pinamasin apoy, kasi apoy, lalamig ka sa ilog na kahit pa, kaya doon ka malapas, nilamang lamig, kundi sa inyo tayo napunta, bakit tayo napunta, nandito tayo. Depit wala naman sa inyo, dalawang oras sa apoy. Amen? Kaya sabi dito, mga doktrina, bakit ka baptist? Yun yung itatanong, anong religion? Sabi ni Pastor Choi, minsan, yung kabataan, sa Sunday School, di ba? Baptist pa ako. Tama ba yun? Anong sabi ni Pastor? Anong religion mo? See? Jesus Christ. Bakit siyang ating Panginoon? Taga-Panginoon, siyang nagdasal, siyang nagtubos sa atin. Bakit sasabihin mo? Ipag namin Baptist. Diyan di ba Muslim? Yung authority nyo, binigay sa kanya. Kaya dito po, sa Agustinio, sa doktrina, sa fellowship. Alam niyo mo may iba't ibang klaseng fellowship na tinatawag. Kaya minsan, yung tiniginahin na tayo, kabilang sa kanya ng bagay sa pagkakaroon ng fellowship. Kasi pwedeng dalhin sa tayo ito sa maling kaisipan. Kasi pwede kayo mag-fellowship ng pag-usapan nyo, kamalian ng tao. Tama? Pwede kayo mag-fellowship yung makakasira tayo ng ibang tao. Kaya iningatan yung kailangan mayroon palaging word naman. Kaya yung fellowship na ginagawa dito, ang ginagawa ko yun na lumalawa yung kanilang gawain. Kasi ang pinag-uusapan dito sa fellowship, ano yung kailangan natin gawin para mas lalong laganin yung word. Ano yung kanilang ginagawa yung nagre-resulta na tawag-tawag na mayroon sila at yung kumakain sila ng tinapay at sa premier na sabi kanina din, mahalaga yung prayer. Tama din naman po tunay na sa power ng sa prayer talagang na prayer. Napakalaga po rin. Kaya ang Panginoon sa Petro siya ay papos sa krus. Kagpunta lamang
ay kumaaari naman itong sa idayo nyo itong saro sa akin. Pero hindi kalooban ko ang masusunod kalooban. Kaya tunay na kailangan maging Diyos ang isang mananang. Kasi nakikibahagi na tayo sa pinakita ni Kristo sa atin. Sa panahon po natin ngayon, tinatawag tayo sa tinatawag na gusto natin yung karamihan. Yun yung mga mitay ng tao. Dito kaya pag pinatay natin yung mga aircon, makapagdala ba tayo? Subukan kaya natin isang buwan. Every Sunday, ginagamit ng aircon. May pay. Kailangan natin maging meron. Amen? Amen? Pero mga pare, bagong minerasyon. Kasi ang mga bagong minerasyon na kaya palagi ng aircon. Amen? Kaya ayaw nyo pag mainit. Diba? Para mamaypay. Tama? Kaya napakaganda po dito. Sabi, in fellowship, and prayer. Kaya nananalangin siya, hindi lamang lang ipinapanalangin niya yung mga magiyayakin sa kanya. Sabi ng Bible, ang pinapalangin na yung tagasunod. Nanawang ma-overcome yung mga bagay na dalamdaman mo. Tama po? Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 13 po yun. 13 po, sabi niya talagang ang mundo ay napagtagumpay. Sabi niya, mayroon ditong tribulation sa lupa. Tama. Pero kaya niya kasi ang Panginoon ay napagtagumpayan niya. Amen? Kaya tunay bilang sa mga nanampalataya, kaya meron tayong devotion. Amen? Sa umaga, sa hapon, mananalangin, sasabihin sa Panginoon, kaya sabi ng Bible daw, pray without, amen? Manalangin ng walang patin. Tama? Kahit naglalakad ka sa kalsada, wala kang pipiliin ka, amen? Mahuntog ka, amen? Sabi ng Bible, bawang baka, anong bagay ang ating kalaban natin? Bear ng langis, tama? Hindi ang kalaban natin laman. Kundi ang kalaban natin mga espiritan na nalilirangan o wickedness. Mga kasalanan dito sa mundo na ito na sabi ng Bible, mga kampunism yun ang kalaban natin. Kaya napakalaga ng prayer. Sabi po dito, in fear came upon every soul, many wonders inside were done. Kaya puso, and all that believe were together had all things kumun. Sabihin talaga yung isa mananampalataya, nag-iisa yung Christ, layo pagmamahal na madaling gawin ang isang bata. Tama? Kumun na lamang sa inyo. Meron kayo isa maliban na lang kung hindi kumun. Kasi hindi nyo magagawang bagay na gusto mong gawin. Nakakaroon ng iba. Tama? Kaya napakalaga ng tinatawag. Kumun na lang sa kayakisihan, sa kaintindihan. Talagang kumibayas yung banal na espiritu kung ano yung umipigan na sa gawin natin. Kahit mayroong pagre-rebuke na hindi rin basta yung kahit tama yun. Kasi iba ho, religion ng Panginoon. Buksan niyo po sa Matthew chapter 16. Nagkamali po dito ang may katubang pang Panginoon. Matthew chapter 16. Kung hindi pa ako nagkamali, ay nandiyan po yun. Ito, verse 22. Ang sabi ko dito, then Peter to began to rebuke him, saying, be it far from thee, this shall not be done. Pero ibang sabi sa kanya na Panginoon, tama po? But he turned and said, and the faith behind me. So, nung hintayin na natin mag-review sa atin, kasi behind me say, sakit na ng pambibigla. Kaya pag-aaralan din ko ito mag-review. Kasi migat ng review, tama yun. Iba kayong pag-hinahanap na yung win ng Panginoon, tama? Ibig sabihin, hindi magagawa kasi pinipigilan niya, tama? Kaya kailangan na nung pag-aral. Kaya bilang sa mananampalataya, talagang napakalaga yung nagaganap doon sa kanilang fellowship. Doon sa Acts chapter 2. Sa fellowship nila, sa prayers. At ang takot ay sumpa nila sa
their position in goods and delivered of them to all men as everyone had need. Gabi. Kasi ang nangyari yung pinapal araw-araw. Hindi night. Bentigan nyo, pag magaling kayo sa English, araw-araw. Kaya maraming nabigyan kasi nangyayari mo siya ng umaga. Ibig sabihin, kaya padami ng malalakas ng pagtitiwala nila sa Panginoon. Hindi sinasari yung kalitasan na meron sila. Ibig sabihin, umaraw din sa mga para maapay kayo. Masabi ng Bible sa katapusan, dito ng verse 46, praising God in having favor all the people in the Lord are the church, they such as should be saved. Araw-araw ay meron na sa niligtas. Kahit hindi lamang mo siya gawin ng gabi, pwede mo siya ng umaga. Mas pinakamaganda. Tama? Ang gawin mga biyaya ng mga bisita. Halimbawa, mag-start ng 9. Amen? Gawin mo na lang sa umaga ay mag-ipon na maghanap ng mga pagkain, payakin ko, mga atol. Dadalhin sa iglesia. Ang pangangaralan yung salita ng Diyos, sinaktan mo pangaralan. Ako ay yung tinatawag breaking of bread. Amen? Kaya maraming naliligtas. Pagamat itong ginawa natin, ang layo natin, ay mabawat isa sa atin. Kasi itong nakikita natin sa Bible ay bawal na dapat tularan. Mag-example na lamang sila. Kung saan pwede natin makaya, katintin na ang mga nangyari sa kanila. And they continue daily with one accord in the temple and breaking from house to house their meat with gladness and singleness of heart, palaging heart ang sentro. Tama? Kaya bawat ang pangalan ng salita ng Diyos palaging puso ang sentro. Sa puso pumapasok yung salita. Dapat isang science kasi pag science na makakalimutan. Kaya nung sinagap natin si Kristo sa isip ba? Sa puso. Kasi pag science na makakalimutan mo yun. Kaya sa puso palaging sentro. Kaya pagdating ng revival natin, para sa yung kasama doon sa kaya kasi kailangan may revive, di ba? Di sa may puso. Pag mayroon na nagawad na sa nagapan parang wala ipapampuyan. Sa may puso. Tama? Parang malipay po siya. Ganun din ang dating ng revival sa puso. Every time na nangaral ng salita ng palaging puso po. Kailangan doon. Singleness or the heart. Kaya bilang sa ipinakita ko dito ng Panginoon ano ang mayroon siya sa harapan ng mga tao. Kung sino siya, ng Diyos ay mapapanaligan. Talaga magtagalog. Kaya malalalim ang tanong. Englisin mo na kaya. Basta natin yung maintindihan. Amen? Kaya bilang isang ng kalitayan, nakita natin dito, ginagawa yung daily in the temple. Hindi lamang mo siya ginawa dahil kagustuhan lang ng karoon lang ng nangyayari mo siya kasigahan pa rin. Tama? Nandun pa yung pagkakaisa nila. Kaya sabi ng Bible, ilalatan tayo sa uling araw ay magkakawa kayo. Din kayo. Sa Mateo po, chapter 24. Kaya dito pa lang, ngayon ay pinapatibay yung pananampalataya na meron tayo. Kasi nasa uling pa naman tayo. Kanina sinabi ko lang minanayan mo, ako yung national ID. Limitado grad. Parang nagilabot ako kanina. Kasi yun yung mga size ng pagdating na anti-drugs na pagsusunod kasi sinusubukan. Tama? Magpapabakuna kasi dalawa lang tinadanin. Yung mga nabakuna, hindi nagpapakuna na kayo. Baka yung mga nabakuna, kasi makakaligtas sila ng kawalan ng nuklear. Ibig sabihin, babuhay yung mga nabakuna sa sipayan siya sa nuklear. Kaya dalawa lang naman. Pwede ang mamatay dito yung mga nabakunahan.
wala ka trust sa mga hindi ka madala ay siya dala sa tribulation. Ano yung pamantayan, amen? Amen? Siya pamantayan na nakita, tao hindi sumabot kay Kristo. Kaya yung po, ito sa akin ni Brother Joe, na pinakulaan po, yung dumidikit sa may braso, amen? Amen? Bawat atay sa araw, magsiliparan yung mga napakunahan. Huwag naman sana. Kasi dumidikit yung bawat. Kaya bilang sa mga kailangan makarelasyon na spiritual na buhay natin. Kasi ang body natin talaga, hindi ko din yan. Nakakalayo ko sa pagkukulas mo. Kasi madalas ako yung tawanan ng mga people. Kasi yung matigas sa akin kasi pinapalang means daw. Kaya sabi natin sa akin, lakas ng pagkanto. Pero ang basa mo, mali. Amen. Pero salamat dahil alam ko ibig sabihin. Kayo na lang ang matindi. Salamat naman na meron yung mga ganitong dapat. Amen. Sabihin concern sila. Kasi magawa ka ng mga kalimutan, tapos wala ka nang sumalapit na sisita. Sabihin, wala silang care sa'yo. Nahihiyan ako sa pangalan ko kasi hindi ka, mapapaya ka doon. Yang ibig sabihin ng tagapangos yan. Yun yung mga ibig sabihin, pero iralista. Ako, tayo tayo doon. Hindi siya nagpapagay. Kaya yung pangalan ko sa Facebook, care talaga. Oo. Yun yun. Basta, bilang kasama ng napakagawin yung tinatawag na rin the temple. Bagamat, gusto lang may paliwanag dahil actually dapat ang ating paliwanag dito, mamuna mo Diyos, Pastor Joy. Bagamat nasabi ko sa Pastor Joy, sinabi naman po ni Pastor Joy na tuloy nyo na lang dahil full of spiritual push. Maraming mga speaker na nasalagan ko sa kanya. Ituloy nyo na lang. Sige po, tuloy na lang kami. Kaya, salamat pa rin sa Panginoon. Hindi sayang. Kaya niniwala ka yung bawat may kalooban. Kaya lungkutan lang, kapituan na lumating, kaya may purpose ang Panginoon. Kaya yung nangyayari, yun yung kalooban. Hindi naman pwede puro kasayahan kasi mamamatay ka ng aga. Amen? Hindi naman puro kalungkutan kasi hindi sa drawing sa kanya. Kailangan balance mo yan. May nalulungkot sabi mo, nalulungkot pa. May sumasaya, maging masaya. Pero mali ata yung may sumasaya, ikaw malungkot. May malungkot ang tawanan. Hindi ka nakapag-isa doon. Kaya kung saan pwede, banat, amen? Klaseng banat. Ang sarap po mga ayaw na mangyari sa ating buhay. Kasi napakalaga na kayo ito. Every time na narinig natin ang salita ng Siya mo, siya sa atin na kaisipan ba na tayo sa katotohanan. Stand firm. Ang ating tatayang yung rock, wala ibang mamaya sa pamilya. Kasi yung Kristo, Peterhuyan ang rock, malasyo yan yung sa yung Kristo na ginagamit tayo doon sa ibig. Yung rock, kinakayo ay matitibay ang malat. Kaya pag nakatayo sa rock na tinawag, pag ikaw ay nandun sa nagong kasamay buhamin yung mga tao ay siya ng bahay sa buhamin kaya dumating yung bagyo, dumating yung malalakas na atos na nangyari dito sa bahay na wash out, pero yung tao na malaking foundation doon sa rock, kaya pagdating ng bagyo nasira. Kasi matibay yung ganun din po makakapitay tayo every time na tayo pinangalan sa lahat ng Diyos, nakagabayan tayo ng panalain ang pinakakailangan ng mga tao bilang isang mananampalataya. Sudod nagmula po yung dating po. Kaya yung nangyari, ipinakita ng Diyos. Tawag kanyang Diyos,
Spirit. Yung pagmamahal ng Iglesia ay yung kasama Diyos, hindi po siya sinungaling. Kaya sabi ng Bible, ng 2 Peter chapter 3, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count this slackness, but is suffering to us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi ng Diyos sa inyo, nagpapabaya sa kanyang pamang. Kaya yung sinabi ng Diyos na manatili kayo sa nanatili talaga sila. Kasi matatanggap ni Banal Espiritu at resulta ng paranas, tatanggap ang mga kaluluwa at ang resulta ng mga kaluluwag is araw-araw doon sa parang pag-usapan na dapat gawin para maipasaganap yung salita ng Diyos. Ganun ang mga pangyayari. Kaya wala tayo dito kung walang mga missionary. Walang mga magiging ng mga nananampalataya na nag-sacrifice ng kanilang buhay para sa ating Kaya sabi na Apostol po na Pablo doon po sa Acts chapter 20 verse 37 po hindi lamang ako handang sabi niya doon. Handain ako mamatay para kay Kristo. Pambihirang matindi yung pananampalataya ko sa namin. Sa atin, pag-ulimunihan po natin sa mga kasalan ng mga resulta, pagkababago natin ang gawin natin, Ngayon, lilipat na po tayo sa ating pong nakuha na tema. Buksan po muli natin po ang ating text po doon sa 2 Timothy. Chapter 2 verse. Ulitin ko muna ang pagbasa. After po dito, God is my son, be strong in the grace Christ Jesus, the things that thou hast heard among many witnesses, thou the faithful man shall be able all others also. Thou endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ito po yung tema po natin. Kaya may mga bagay po tayo na makikita bilang isang kanyang tala, hindi lamang tayo tinawag na believer, follower, nilalang tayo ng ambassador, tinawag dito soldier. Kasi isang soldier ng given this soul, isang dalang ang dinadala natin ay tunay na balay, ang dinadalang bayan. Tama. Kasi makalangan sa bagay na pag-usapan dito mamaya. Kaya yun ang pag-usapan natin. Meron pong mga bagay na nakikita ko tayo bilang isang sundalo. Paano magiging sugod ng Panginoon? Paano magiging mabuting sundalo ng Panginoon? Kung ikaw ay gusto tayo mag-sundalo, mag-a-apply ka, naging aplikant, kaya ako pagka-sundalo. Diba po? Siyempre, may mga bagay na kailangan mong gawin para makapasok ako. At kapag nandun ka sa training ground, hindi ka pwede rin magreklamo. Kung anong ipapagawa nila, dapat mong gawin. Kasi makikip out ka rin dapat reklamo sa reklamo. Kasi kailangan mahabang pasin. Disiplina ang kailangan sa kalinisan ng bayan. Sabi niyo sa akin, di ba? Kaya kailangan determinado ka. Tama? Kaya yung mga nag-aampila ng sundalo, hindi ka naging magsundalo, natakot ka sa dugo. Takot ka sa putong sanbay, kasama yung mga kakaharipin. Tama? Kaya sinabi mo sundalo, talagang palasan gawain mo na magpagdig. Baka hindi sa lahat ng magkakataon palagi yung solusyon. Kasi ang mga kaisipan din mo, paano may wala pa akong background na sundalo, bagamat athlete pa ako. Talagang kailangan disiplina kaya mahilig pa ako sa mga sports na laro. Pero sa cellphone, mga laro sa game mo sa mga cellphone, wala po akong hilig sa mapapractice, ganito lang. Hanggang sa lumabog yung mata, may mga bata pa, may mga salamin. Sino katutok, bumagabang. Kaya mahilig pa ako, kaya sa lalakas sa agad ng boxing, kasi mahilig pa ako. Hindi pa ako tinatali ko sa kanya. Kung ganito kayo magkain ng marami,
i-jumper din, pwede ba yung mga high jump, yung po yung mga pero mali ka naman ako, pero naman ako yung mga tagapagpalaro kasi sabi nila, pero tarangin mo, pero parang kaswag. Kasi hindi naman kasi yung karakter, may matatas, pero mga pinakakala mo sa sarili mo kung paano mo tatakapay doon, tama? Kaya may error ka din ka, pwes mo page house at mong page kasi doon mga disiplina mo, buwis ka pag hindi ka rin disiplina doon, ha? Kaya susunod ka sa mga rules, may mga hindi ka masabi pumunta sa group mo sa hindi mo tao, babawas sa school mo. Now, bilang ng sundalo ng Panginoon, paano maging abuting sundalo? Sa katayuan, bilang isang masasabi sarili natin, ako ba ay good soldier of Jesus? Ikaw lang muna ng mga kapag ako ang tatanungin, ba't kita sasagutin? Tanungin mo sarili kung ikaw ba saliksinin mong sarili. Kasi bawat isa sa atin ay nakakita sa katayuan sa harapan. Hindi mo i-judge yung katabi mo. Tama? Na ganito mas matatapang ba yan? Mas matibay ang sabihin kasi sabi mo kayo, ginakalat na kayo pa kayo bukas ang bagong pinatapang. Kaya walang pwedeng mag-judge. Parehas na lang mga kasalanan na ligtas. Mga balak ang dala nila para pag-gera. Yung mga bagay na makikita pa naman. There are 4 A's to be a good soldier of Jesus Christ. Meron pong apat na bagay na gusto natin tingnan. Paano tayo maging maayos na sundalo ng Panginoon? Kaya una po na makikita po natin is we must be dedicated. Pasensya na matigas. Basta na doon. Amen? We must be dedicated. Alam niyo mo, ang pinakagandang halimbawa dito, siyempre sa apostol na tama? Imagine niyo po siya, against talaga siya doon sa mga mananampalataya at that time. Pero imagine niyo yan, pinamumuhian niya lahat niya, binahan niya. Kaya sabi ng Bible, pursue. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, sa apostol ng Pablo po, siya po nakikita natin ang halimbawa kasi siya po tama siya lang Christian. Saan? Sa Jerusalem. Kakusap pag ginagawa dito sa gusto na pag-isig, doon siya natin nakaasay doon sa time ni Steph, siya pa'y pinagbabat, hindi ka sa kanya ay Laylaya. Kaya sa sinabi ko, yung sinabi ko sa Bible na turn of the flesh. Yung sakit sa... Yan ang gawain na gusto na siya, hindi pa siya mamamatay ng tao. Parang pinaglalaban na sa ministry siya, kinakain siya siya nagawa, gusto niya papaya. Tama? Kasi yun yung gawain niya. Kasi sabi diba, anong ibig niya, parang siya, kung parang nag-aagaw. Sabi ng Bible, kung ano yung gusto niya nang gawin, hindi niya magawa. Tama? Ang bagay na ayaw mga nagagawa. Tama? Ibig sabihin niyo yung turn of the flesh. Hindi yan sakit na literal na sa rayuma. Ganyan siya. Ibig sabihin, pinaglalawaan niya, isang gawain niya. Kaya
papunta ng Damascus. At sa kanyang balang na makikita ang Kristiyano doon sa Damasco ay huhuliin niya. Dadaling biha. Baka makabang mo siya sa kalagitnaan ng paglalakbay sa pagsusubaso. Baka napalala po dyan ang para sa langit. Tama na sa langit daw. Spirito na lang ng pagis ang kumausap sa kanya. Bumabasa po siya. Dumapa po siya. Ay, doon niya nakita ang Diyos. Yung papawal ng pangit. Kailan nabulag, doon niya nakita ang Diyos. Ibig sabihin, doon na siya nalinagan kung sino si Kristo. Kaya sana na plano niya ay yung mga manlalabas ay doon sa labas na balikan. Siya lang gusto niya sa mga disipulo ng Panginoon. Nagpunta ko siya sa sayo ng Panginoon. Sabi niya, ako sa iyo, pagkabaw sa inyo harapan ang ginagawa ng Diyos. Pero ako natatakot sa kanya. Hindi naniniwala siya. Tanyag siya ng gawain. Patayin mo yung gusto niya. Pero tinatawag Barnabas. Tama po. Na pinalasahan ay pinit niya sa kanya. Papatunayan ni Pablo. At yun. Kaya salip sana namin ang kaimasan niya yung mga manananggal na kumilala niya ito. Minahaliak yun ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin. Kaya inabahan siya ng mga Romano. Tama? Saan natin Diyos sa kanya gusto na para siyang patayin. Pero biyaya ng Diyos kung bakit siya nakakalit. Kaya nadala niya yung salita ng Diyos ang Korinto, di ba? Hanggang doon. Sa katapusan, hanggang Revelation. Kaya ibig sabihin siya dito ang makikita natin. Halimbawa, kahit sa ating paraan niya, gusto niya yung bagay. Nagkatiwala sa kanya ng kamera ay magampanan naman. Tama? Ayun ba ay may hangarin na hanggang hindi pa sila magampanan mo, magandang sa ginagawa mo. Hindi mo lamang paglalaroin. Kaya tama yung paalala palagi ni paborito niya po yung tinon. Madalas niyang tulsunin. Alam ko kayo mga tinon eh. Ulitin niyo. Lahasan niyo. Ang dami na. Pabira. Sampo. Huwag kayo nang sumali ng kanta. Hindi kayo makanta. Kasi nagiging parang hindi na masarapan mo. Imagine mo yung kakanin na kayo ng iba. Hindi mo malimig. Anong klase? Nagamo lang na yung folder. Ginagawa mo sa harapan. Last oras ng pala yung maglalaro ng basketball. Ano ba pumunta dito para maglaro ng basketball? Linggo, after mo naglalaro na naman ng basketball. Nagpaalam ka sa tanay na para George hindi basketball. Kung ganun yung gagawin na umuwi na lang mamulong sa mga magulang. May pangkabuluhan. Ipinagpala ka trabaho ka sa Friday, pinagpala ng Panginoon. Tama? Sa kumita. Amen? Hindi na natin. Ayaw matulog ng maaga. Pumunta tayo sa bar na bar. Check lang naman. Pag may narinig tayo ng mga salita na babalan nito, tanggap. Kasi yun mapapapinaya kung ikaw ay yung tulog. Kasi pag sinig mo ito na masamang loob, wala ba sa araw? Wala. Pero pag malambot yung puso mo, kaya papunaya, kasama yun, kaya gagawin ko na maliit. Kasi ang tunay na isang alam ng Diyos, palaging tumatanggap. Sabi ng Bible, na John chapter 8 verse 37, 47. Ang nagmula sa Diyos ay nakikinig ng salita. Pero ikaw hindi ka nagmula sa Diyos, kaya hindi mo papakinggan yung salita ng tama. Kaya sabihin ng mga tao na makikinig at magpapasalamat doon sa salita ng Diyos, siya ang lingkod ng tama. Kaya itong si Pablo, talagang naging dedicated po siya. Kaya natawag mo siya, sabi niya doon sa katapusan doon ay agad-agad. Lumaban siya. Hindi mo pwede yung sabi na agad-agad. Maulan na, hindi ka na makaatin. Pambira, mga kambir talaga. Ano po ba yung nahalang mo sa sabi pag mga kambir mo? Hindi ho tayo kakalimu pa ho tayo. May simple hindi makarating ng church. Bakit? Ilang ba? Paa. So, ibig sabihin, mayroon ka
blessed. Amen? Na hindi ka aayagin yung pinanghahawa bilang isang mananampalataya. Kaya isa na lang ulit sa Rosalabano, sabi niya po sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nasa pansya na siya, kami na siya kay Kristo. Anong layo ni Kristo sa buhay natin? Diba, ang mamatay para sa Kanya. Diba? Ang mabuhay para kay Kristo at ang mamatay para din kay Kristo. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 24, if any man will come after me, let him deny himself. Kaya gusto natin maging maayos na sundalo, deny natin yung mga sarili natin. Kasi pag hindi natin i-deny nagiging historical tayo yung mga bagay na nakabangon ka na dahil ng kailangan tayo kaya sumasabay kaya sumasama. Nagmi-minister din sa Panginoon. Tisunin bakit ang mga nakakala yung mga bagay na hindi magawa. Nagiging historical nyo. Sabi ng Bible, press toward the mark of the high goal. Kasi hindi tayo pumahard. Sabi ba naman, ang Christian soul. Hindi backward Christian soul. Palaging sulong. At yung mga bagay na magiging hagdan, mapapapinay sa makapag-praise. Halo kayo palagi yung mga nakaraan. Dapat ang hinahanap natin yung mga tama? Pay tayo. Kaya sabi ng Bible, politics and those things which are behind. As to them, the last things which are behind. Ayoko lang ganito kasi alam ng mga bagay na mali. Dapat ganito. Sino ng Diyos? Ganito. Baka na yung pangako na sa Panginoon ko na alam ko na ang ginagawa kong gagawin ko. Nag-i-stop yan. Hindi kong mali yung ginagawa na. Tama. Ang ipagpatuloy kung mali yung tama. Kasi yun yung binitawan ng salita ng Diyos. Kaya bilang isang mananampalataya, tinagawa ng let him deny himself. Kalimutan natin ang mabuhay sa asin. Hindi natin magagawa yung gawain ng Panginoon. Kapag sarili natin ang pinatay natin. Sometimes nangyayari muna sa atin yung will natin. Hindi na will ng Panginoon. Kaya nagkakawindang yung buhay. Tama? Bagamat mas bata ako sa inyo, may nakatanda ko yan. Ano naman magsalita po sa inyo. Bagamat yung salita ng Diyos, salita na to, wala ka tayo. At lahat tayo sa nangailangan ng salita. Tama? Kaya bilang isang mananampalataya, nandoon yung kawalan mo, yung kapag mo, yung dedicated mo sa Kanya. Na talaga ipapakita mo sino ka sa ang naisip mo ba ay lumagaw sa mananampalataya. Sabi ng Peter, chapter 3 verse 18, but growing in the knowledge is our Lord Jesus. Diba? Lumago ka sa pananampalataya. Wag hanggang ngayon, gatas mo yung isa sa pinaka-danger sa mga kabataan natin ng Sunday School. Kasi kung sino yung mga kabataan na laban sa yung mga pasaway. Naturuan ba kayo ng salita ng Panginoon? Pag sumagot kayo, galang sa mga nakakatanda sa iyo. Kuya nyo, para ipinurin mo parang atin nyo, tinuturuan tayo, Pastor Joy, na bumalan. Tawag nyo lang din dyan, ay akalang ligtas kasi lang yung Sunday School, wala sa pagduduluhan, hindi naman. Kaya yung mga bagay ay alala, sino tayo? Ikaw ba'y sundalo? Kaya pag sundalo, ayusin mo. Sabi na pala. Kaya sabi sa akin, DBYC, umalis ka. Kaya may papakita ko, ipagpapakita ko. We are called to be a God's soldiers. We are dedicated to His cause. Amen? Napakaganda. Flag we wave is the flag of heaven. Ang bandera na iminawag ay may bandera, hindi bandera na makalapit. Sinang pag-dinig na nag-Christian Nicolas, malaki
Di talaga tayo mabuhay kung walang dugo. Amen? Sitaw lang nabubuhay. Walang dugo sila. Kaya minsan maganda mas mga kapustol na kapustol. Nakapako ako kay Kristo. Kaya hindi nyo makadala yung ginagawa. Kapag isang Kristiyano ay nasa puso si Kristo, siya ay nagpapinood sa Panginoon, minsan sabi papatulog ka. Kasi tao, hindi ka lang ng negatibo ang makikita mo. Ang alin sa'yo yung negative ang makikita. Pero yung positive, yun yung magagawa sa'yo. Narinig natin dito, ikinuha yung negative na awang pasita natin positive. Wag lang virus. Positive, pwedeng magawa sa Panginoon. At doon tayo yun yung goal natin. Kaya di ba yung matatapos yung goal natin. Tama. Sabi ng Bible, vision. Kailangan. There is no vision, the people perish. Mapapahamak, hindi lang ako tutukoy, empleyado. Hindi ko pa lang sa buhay natin mawawala sa giga. Ibig sabihin, salita na Diyos, nagwala tayo magtiwala sa Panginoon. Hindi tayo natuto. Bakit? Wala tayong vision. Yung mga things that thou hast heard of me, sabi na apostol, ay ipasa mo doon sa mga tao. Kaya naniniwala tayo sa apat ng generasyon. At kung hanggang sa apat ng generasyon ang mapapasahalan ng sukalan, ng sumpa, at tayo may talaga-agaw sa ika-apat yung generasyon. Kaya? Pero itong ipapasa ay napakagaya. Kaya kailangan hindi maging John. Kaya nasabi dito sa verse 3 na therefore in your hearts a good soldier of Jesus. Kasi magpapasya siya. Kailangan niya maging ipapasa. Ano ipapasa niya? Narinig niya yung kay pastor na Pablo. Ano yun? Yung kaya nakita ng kalalan pala tayo na niya sa sunod niya sa Panginoon yung pagiging dedicate. Tama? Nakita niya kaya nakita niya na police sa ministry. Ang sabi niya, ipasa mo sa mga taong nahandating magpasa sa iba. Kaya kung kaligtasan ay sinapasa-pasa mo niya. Kung paano kaligtas, sabihin mo rin sa iyo. Sunod ang kaligtasan. Wow! Ipasa mo sa iba. Ganito ang nangyari sa ating buhay. Tayo mga people na naligtas sa ating buhay. Ipakita niyo sa inyong mga nanay. Hindi yung tatanungin, kamusta kayo sa kagalabuan, mga walabiang mga yan. Ang pangit, ang sagot. Di ba po? Parang nakakalungkot. Tatanungin kumusta pa mga ganito sa daanan niyo kasi sagot ng nanay kakaiba. Malungkot. Kasi parang naging wala magsulta yung pagtuturo. Dapat maging liwanag po. Tama po. At nakita ng pagbabago yung pagbabago. Amen? Nasa loob ng siyang na buwan, isang taon na naman, nandun yung paglago po. Tama. Hindi ko inalaman na matagal, mas lalong masira. Baliktad mo. Yung bahay, yung isa kanyang mangyayari, maganda, ibinyang tao, di ba gating, anong sanas na yung ubas. Ang masas, di ba kumulubot. Ganun po yun. Kaya ganun din. Kung paano, siyempre nakakasabi lang ang sampulan natin sa Panginoon sa Kristo. Tama ho? Dakila sa lahat na iniwan ng langit para lamang sa isang makasalanan. Amen? What a great statement. Pag-English na po. Amen? Iniwan yung langit at katawan tayo. Kailangan may panglalan ng pagkatawa. Sabi na ba yung pag-isipin mo ng Kristo na katawan na kulto kayo? Hindi pwede na tayo hindi natin ipapakilala na si Kristo talaga yung katawan. Kailangan mayroon yung kwan. Kaya nagkatawang tayo siya, matawa siya ang Bible, who the Son of Man is coming to save that which was lost. Siya pinakadakilang halimbawa, hinatutupad din po yun sa Philippians chapter 2. Tama, verse 5 hanggang 8, kung saan naging masunaw rin siya yung pagiging Diyos, binitawan na un. At sabi ng Bible, nagkatawang-tawang nakipag-iawa lamang sa atin. Tama? Para ma-reach out niya tayo. At hanggang naging masunaw rin siya hanggang kamatayan. Hindi yung pumalpas doon ang bagong sa plalang niya. Nandun yung kanya. Tama? At yun yung naipamulan kay apostol
Hindi naman gusto niya maging nabago na maging Diyos siya kasi walang magiging tao, magiging Diyos talaga. Isa lang pang yung mga bagay na halimbawa sa kanyang harapan, pinakita ng Panginoon, ginagay pa yan niya. Kaya bilang isang mananampalataya ay parang gusto tayo maging sundalo ni Kristo. Kung gusto mo maging sundalo ni Kristo, oras pa lang, hindi na siya bibitinin. Ito ang pinakaikulang sa iglesia ng Panginoon. Amen? Amen? Pag-ibig na kata. Lagi niyong tandaan, pag Sunday, ang time natin 8:30. Anong oras kayo dumarating? Second, napakagam na. Yes, gusto mo maging sundalo ni Kristo, malamay sa sundalo ni Kristo. Tayo pa lang, hindi mo lang siya pagpupunan. Ano bang sundalo siya? Talaga mapapagaling sa pagsalabas, makakain ka, pagkasundalo, kung anong oras kailangan makarating ka doon, hindi ka makarating. Anong klaseng sundalo, di ba? Nagbakbakan na, ikaw man, hindi ka pa dumarating. Yung nakapag-start na yung service, saan ka? Kasi ang tunay na nagagalak ng Kristiyano, before the time, pupunta tayo kasi aabang na yung start. Para maging maayos ka na sundalo, hindi tayo pala, hindi mo siya pag-practice. Kung sabihin sa inyo, na-practice ko, yung time, ayaw na yung nalilate. Bakit? Sabi ko nga, mayroon sa akin ng trabaho, ng mga tingin sila, Brad, ganito is kayo sila ganito, antay mo din. Diyan pa ako sa akin ng umaga, sabi ko, pag dumating pa ang ganitong oras, alas pa ako, sabi ko, ayaw na ko ang nalilate sa trabaho. Kung sa trabaho sila, ayaw ang nalilate sa Panginoon pa. Amen? Imagine nyo isang araw, ang linggo lamang yun, tama? Sa labas, edukado ka, tama? Ano ba niya, tinatagawa natin, ayaw natin mong galinit. Sa nasasahod ka, tama? Kaya mo ma. Pero sa Panginoon, kumusta? Iyang sahod, eternal life. Hindi pa ba yan sapat na palaging on time ka? Kung sa labas yung nakakita nyo na uubos siya, sabi ng financial pass, pero yung eternal life sa inyo, hindi mo yan naubos. Pero yung isang bagay na dapat ang pagsulikapan na nagiging punta na tayo. Sa eternal life yung binitawag para sa atin. Kaya babagsak tayo bilang isang sundalo. Huwag niyong sabihin na si Brian salita tayo, dito tayo yung ating. Yan ang babalik sa akin. Salita natin kasi dito. Huwag niyo yung suba. Pero laki din pa ako ng Sunday school mga kapatid. Pero hindi pa ako nalilate. Imagine niyo po, nasabi ko lang po, maglalakad pa kami. 60 miles doon lang kami. Ibig sabihin, mga isang oras din maglalakad ka sa kalsada, makarating ka doon sa store, sa nila store, sa mission field. Makarating lang doon. Tama? Pero ayaw kami, halimbawa alas 8 yung start kami, maglalakad kami, sa iba pa lang, para makarating kami doon sa 7:40. Meron pa pang 20 minutes, diba? Tanggalin yung mga aligabong sa kamay. Kasi handakan eh. Soldier ka ng Panginoon. Hindi ka pwede sundalo pag hindi ka marunong gumamit ng oras. Kasi yung gumagayang iba doon. Kaya hindi tayo, kaya ka nasa sundalo sa mataas na espiritu. Magdisiplinado na. Pag nadagampanan doon, dapat niyang gampanan. Kaya doon tumataas yung angkat ng kwan niya po. Kaya doon pa lang sa tayo, kailangan po natin yung mabigyan ng pagkakataon sa matibalang sa maraming araw, pag-araw ng mago ka na, dilaw siya yung manalangin, amen? Wag-fly siya ng damit, pero hindi marunong yung mga kababayan na marunong mag-plan siya. Dapat yung alam nyo, nasa bahay ka eh. Yun yung pag-practice nyo. Hindi yung mas magaling pa sa inyo yung lalaki mag-plan siya. Diyan nagsahan ka ba yan ang daming kabayan yung magla siya nasusunugan? Kasi masyado daw parang. Kasi dapat huwag mong igagamit sa gamit pag mainit pa yan. Sa pag naman, didikit po talaga yan. Kaya kahit ka lang, alas 5 pa lang, plan siya na, amen? After magmalipas, sabi may para pasuha. Pagdating ng 6
di ba? Entertain, seven, entertain, biyahe ka, malayo ka, ba? Nakakapagpahinga, dito pa lang, sundalo, sundalo tayo. Kung una, we must be durable. Ano ibig sabihin ng durable? Matibay. Tungkapin na ito ay durable. Durable, ibig sabihin matibay. Kaya sabi ng Bible, in 1 Corinthians 15 chapter 15 verse 58, be steadfast and hope, abounding in the work of the Lord. For as much as you know, labor is not in vain. Kailangan matibay tayo. Kailangan natin training. Para pagdating sa pagkakalaban natin, tatayo siya. Tayo naman is fighting ng battle ng laban natin. Kaya buksan natin sa Ephesians. Buksan natin kung sino-sino ang kalaban natin, hindi katabi natin. Minsan nagiging literal. Sabi nito, finally, my brethren, be strong in the Lord, the power of might. Ibig sabihin, maging malakas tayo sa Panginoon at sa kanyang pangyarihan. Dapat natin ang pangyarihan. At para maging matibay ang kailangan mo ay the whole armor of God. Ibig against the wiles of the devil. Sabi na yung kailangan natin para maging matibay tayo yung whole armor. Amen? Tabak, balutin ba? Sinturon. Sapatos, di ba? Ano yung ibig sabihin mo? At ang pinakasword natin na word of God, nakangtira natin sa kalaban. Sabi ng Bible na Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos na tapak bilaan ng tayo. Kapag ito'y sinabi ay talagang matalas hanggang dulo. Kaya yung ano natin sa talagang kailangan natin durable. At talagang hindi na ba mga Roman soldier ay talagang pagtingin natin, ang ganda na masot nila, di ba? Yung dating timbang kasi dati talagang mas nakakatulad ngayon, hindi pa nagkakabagbakan eh. That time kailangan talaga kauntugan ng mundo sa sobrang man. Kaya may mga tinatawag na balutin armor. Ganun din ang Diyos. Gusto niya na maging armor tayo. Meron ka nga tapak meron ka para sa dibdib. Wala ka naman helmet. Magaling kumana tuloy sa ulo. Amen? O kaya magaling hindi yung natin. Tama? Kaya yung helmet ko rin mga nagdadrive ng motor, diba? Sinusot ko yan. Kasi once na natumba ka, bumalos ang ulo sa silong ko, magkakagabit siya. Kasi magiging puti yung helmet. Ganun din, bilang sa mga para sa laban, kailangan natin magiging training. Talagang kailangan natin may suot ang whole armor of at pakikilala katulad ng sundalo kilala sila. Bakit? Kung uniform. Tama? Panginginalis na pag nagpunta sila sa bundok, makasalubong mga sundalo. Kasi kilala naman sa iba yung suit nila. Hindi complete. Pero yung mga sundalo, kilala sila. Balik nila ay isang branch na malay, puro armalay. Meron man na. Ganun din tayo. Kilala at magiging matibay tayo na sundalo ng Panginoon. Yung natin yung whole armor of God. Nagsabi, for we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against power, against the rulers of this world, against spiritual wickedness in the high place. Kaya papasok ko dito yung tinatawag love not the world. Di ba? Kasi pag minahal natin, hindi tayo magiging matibay na. Kasi magtubos sa mga bagay dito sa hindi mo ang pagtutulad ng mga bagay sa kakalaban. Sabi mga kanang Jane mo ni Ma'am Jane, yung
tingnan yung mga bagay na makalat. Kasi pag ang isip mo ay mga bagay na makalat, ang gagawin mo ay bagay na makalat. Pero pag ang inisip mo ay bagay na makalupa, ang isipin mo ay bagay na makalat. Kaya resulta kung ano ang nasa dibdib, yun yung ibukang sa Bible. Sa Mateo, tama? Kung anong laman ng dibdib, masasabi tama? Kaya kung anong nakikilos natin, anong ginagawa natin, yun yung laman ng puso. Tama? Kasi magkaliwalay. Imagine mo ang puso mo magsisigmata sa labas. Nandun pa sa labas. Maraming mali siya. Kaya bilang isang nananampalataya, mga kapatid ko, kailangan natin mag-endure para may pasok yun sa mga salita ng Bible, may pasok sa ibang tayo, may pangkilala natin kung sino tayo. Kaya yung mga hapo, hindi pa ako sa history, tama po? Ano yung nagbahin na ng sa mga Pilipino? Kasi binabay yung kuwantiya natin. Kaya kinunong niya sa Pilipinas ng mga hapo. Dahil ko yung nila makakar kasi mahilig ko sa history ko. Talagang kinontrol. Kaya nga naging papi ko doon ay salita sila po ay si Pilawin, yung president yun natin na witness sa Amerika meeting, pag-visit doon sa president, sumama pila MacArthur. Ang naging papi daw ay si Pilaw. Dahil sa kontrol yung ekonomiya, kung ano lang ang sasabihin na president yun lang sasabihin ni Pilaw sa harapan ng mga tao. Kaya natin kinuha-awit sa pambansang awit. Kasi ang pambansang awit bayang mag-iinit. Nagbibigay sana sa kailangan lumaban. Kaya ang nangyari ba yung bandera ng Pilipinas na pinanghinaan mga Pilipino, mga Pilipino, kaya kasama po tayo sa mga bagis. Kahit sa maraming nagtatrapo at talaga I shall return. Ganitin mo ang nangako siya na I shall return. Amen? Gusto niya na yung pangako niya na yung papatibay sa isang handa. Kasi hindi niwala na sa Kristo ay babalik. Ginalain natin. Nangako siya na siya babalik para tiwala. So, good soldier of Jesus Christ. Nakakalilig tayo sa bigdaan daw. Be faithful soldier. Amen? Yung maririnig, di ba yung sa amin ko, mismo mag-prescribe ba? Kaya yung po, ay we must deliver. Ibig sabihin mo, yung pinag-aaralan na natin, hindi lang basta tayo kikilos. Kaya dito sa atin, pasensya na po, ulitin ko, delivery. D-E-L-I-R-A-T-E. Amen? Ano bang ibig sabihin? Hindi ko rin alam. So, ibig sabihin po, ang ibig sabihin po yung masasabi dito, a good soldier is not distracted by all that is going on this life. Isabihin, pagsundalo kayo ng mga bagay at mga lupa at pagiging hadlan sa iyo para makasunod sa Panginoon. Tama? Ibig sabihin ay pinagmumuni-munihan. Tama ba itong gagawin natin? Kaya kung tayo nagkakamali. Kasi sabi banat tayo. Ang naging almani. Kaya dito sabi natin pag-aaralan ito. Kaya dito sa atin pinag-aaralan ng salita. Kaya papasok yung mga standard natin. Tama? Oo nga, service. Tuloy yung mga servisyo po natin. Maraming umatin. Yung standard na meron tayo na saan? Kasi tayo ay nakaseparate sa mundo. Hindi pwedeng dalhin yung nasa labas. Dito sa loob. Kaya minsan sa mga young people dahil tinitrain. Hindi ko po pinapagaling ko rin sa ano po yung kasi dinadinig po ni brother at kasi tinitrain po mga young people, Bible read, magsunglit.
Sabi ko, yung pananamit natin, tama po, itaas natin yung standard. Kasi yun ang nangyari po doon sa ibang church. Wali, bumababa naman yung standard. Nasa harapan, so later, rubber, full shirt na nakatakaw. Ganyan yung standard natin. Amen? Kaya may iba, separated tayo from the world. Sabi niyo kung sila namin kasultan lang. Kasi soldier ka ng Panginoon. Di mo pwedeng suotin ang kaaway. Ang susuotin mo ang suot ng katotohanan. Yun yung standard na mayroon tayo. Kaya iniingat natin dito. Kaya yung mga baguhan po sa Sunday school po, yung mga baptize, talagang tuturuan pero yung proper. Tama rito. Salamat naman dahil ako natututo na, amen? Brother, bibilang ko na Islam, amen? Ganito, diba? Sa pagsunod sa Panginoon, may mga panuntunan din. Sa labas ka, may mga panuntunan din po. Dito pa kaya po. Tama? Dahil sabi mga, minsan, sabi ng isang buwan na, o yan na, open ako sa'yo. Kasi ganito, bitaw ka sa akin. Kasi kailangan ko lang, bago pa lang, sundot-sundotin na. Kasi po pag scatter ng puro gatas yan. Kaya marami na nakakaya na ganito na sobrero sa tisorin kasi dinasali sa matitigas na pananalita. Kaya ang isang bagay po, pag hindi yan dinasiplinan ng maliit pa, yun yung magiging marito sa kalaki. Hindi inalaw ng ibang magulang na pwedeng sabihan din ng ibang tao. Kaya walang disiplina sa ibang tao. Ganun ang magiging matigas. Malaki na hindi mo na yun masasabay. Bata pa ako nagsalita pero biblical ka. At nakikita ko natin. Tama. Ibig sabihin, kahit bagang palaman sa kailangan sundot. Bakit masanay. Na isang araw, maging matigas na tama. Kasi yung sa diyan, mayroon mo ng mga bata. Yung bata nagligo. Gagawa namin, gustong sirain. Ano bang ginagawa sa pinagalitan po. Ako nag-istig talagang pinalo ko. Parang teacher na. Tapos alam niyo ang nangyari sa bata niya. Pag pumunta ko, mahalik sa akin. Before ako gusto niya ako ilis. Pag lalaki yun, nagkakamalan na tuloy ako na. Iba po yun na. Yung isa. So yung nabata na yun, kahit gano'n yung ginawa ko sa kanya. Baka kasi pinakita ko na yung bagay yung ginawa ko. Kasi marami sila. So natin may ito eh. So nung ginawa bata niya, mas lalong naging malaya. Pag ikita yung muso sa doon, mayakap sa po. Wala ko kasi, nagmitayo po, nagpapay ng tao. So ibig sabihin, depende rin naman doon sa tatanggap kung paano mong tanggapin yung tinatawag. Kaya dito po talagang ituturo sa atin kung paano bilang kasama niya ng pananaaralan niya sa sanayoy rin, tamang doktrina, conscious tayo. Ano mga bagay na dapat natin para magawa natin ito ng tama. Ganun yung mga pananaw. Tama? Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mayroon din siyang mga lugar na hindi pinapupuntahan doon. Kasi napanganib na mga lugar. Huwag kayo sa Mateo, may mga lugar siya na binabagay doon na huwag pasupin. Mga disipulo niya kasi mga danger na mga lugar yun. Kasi pag pinasok nila, delikat. Ibig sabihin matayo tayo ng tamang doktrina, tamang katulad. Talagang ipapakita po, deliberate po tayo. Sabi ng Bible, "Bring not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind." At pagmuni-munihan na lamang po natin pagkain sa nitarahay ito na talagang ibig sabihin palalimin pa natin kasi yun ang dapat natin gawin. Kaya sa mga pagkakataon yun, dapat meron tayong tinatawag na pagmumuni-muni po. Kaya sabi ng Bible, redeeming the days are evil. Sabi mo, pag-aksaya ng wala ay pasama ng pasama. Sabi ng Bible, the perilous time shall come. At nangyayari na po. Tama?
Amen shall be lovers, selves to because last discouraged parents, unholy, unthankful. Darating po ang mga ganun na po yung mga nangyayari sa atin. Kaya bilang isang mananampalataya, isa na lamang po. Nandiyan pa ba kayo? Yun, maganda, malakas na amen. Para hindi, sa likod pa sa likod. Pag hindi kayo na amen, sasagawa. Kaya ito na dito yung sinasabi na let your light shine before men. That they will see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya mag-glorify ang aming Father sa bahay ka na kasi pag-usap sa mga tao, pag-usap ka, mag-alala ka, hindi ka agad nakipag-away. May mga palita, may meeting. Pinagsasabihan na lang kita. Pag-usama ng bilaw, maging bilaw, maging sa lahat, maging sol. Tama? Kaya hindi sinabi na you are sugar of this world. Kundi sinabi sol. Kasi yung sugar, talo ng sol. Yung isang kilong asukal. Dinali na ng 1 hasi na mas dala sa iyo. Kasi doon tayo kasi tama? Asin, kaya pag maulan, ulap, kaya wala. Amen? Naintindihan niyo ba? Kaya mas tayo walang lasa yung mga ulan at walang asin. Tama? Nagpapalasa po. Kaya yung kanin, wala naman po kasi pero Delay po, diba? Kaya yung po ang sabi ng Bible in 16. Diba? Kaya our number one is to please the Lord. Amen? Kaya sabi ng Bible is show thyself. Yung sarili apple and tugamen. Away man that day, not to mention, rightly dividing the word. Ang iba kaya nawawala sa kasituwasan kasi rightly dividing the word. Nagduwi lang sila yung tama daw na hati-hati yung katotohanan. Amen? Kaya naiba sa doktrina kasi doon nagduwi sa katapusan. Kaya study show thyself, be an example, follow Christ. Amen? Kasi tinawag ka ng sabi ng Panginoon, kaya yung mga goal ko natin, yung mga vision natin, hindi yan matutupad pag walang kikilos. Pag sinabi natin, ang goal ko ganito, magsuwini ako ng tao. Pag nakaupo, hindi ako mangyayari. Tama? Gusto ko kasi. Alam ka sa kusina, nagpunta sa kusina, hindi ka talaga makakain. Ibig sabihin, pag mayroon may vision, may goal, kasama lang. Kasi hindi mo yan nagaganap pag walang action. Tama? Ganun po yun. Kaya, napansin siya, minsan yung kadalasan sa nila yung nag-rush. Pag magmadali, rin-rush ang isang bagay. Minsan Pilipinas na pag madamala yung naibigan ng nangyayari. Kaya nangyayari, nagsasarapan na tayo. At ang naninindos na tayo, ay hindi maganda kasi minadali. Tama? So, sa katunayan po, dahil nag-observe nitong maganda sa Grasya lang. Tama po. Imagine na natin bukas. May pintura pala kayo. Hindi yan sa luto. Bukas sa lupa. Masita natin pintura.
before pa ho, di ba, parang hindi na, isang buwan pa before yung anniversary, talagang gawin na po, yung dapat, amen? Amen? Ganun yung kasi, pag rush na, isa mamadali, pagkasabay, kabayan tayo kagabayan, wala madali po, wala sa pagbahala, yung nailagay sa ilalim, yung trace na halos, dising sa taas, dising po na, pag dumating yung sino, babagsak sa kabila, mas mabigat yung nasa taas. Di ba? Basta balat sa binadali kasi ganito. Kaya bilang masaya na pala kailangan natin yung tinatawag sabihan, example, follow. At yung mga bagay na yung mga naging kay Kristo, pinapakita niya. Kaya sa I must work. Sabi ng tama, hanggat hindi pa iparating yung gabi. Sabi hindi siya gagawa na alasin ko na, araw hindi. Ganun sabi ng alas 6 pa lang, sumisikap gagawin yung dapat ng tama? Kasi pag ginawa na ito ng wala pagabi, hindi na lang matatapos yung bagay na dapat yung gawa. Ganun po yan. Kaya sabi niya, I must work. Yung bagay, yung gawain, mga sabi sa maaga. Kasi pag dumating yung gabi, hindi ko na magagawa. Bagay, ha? Di ba? Pag gabi na, limitahan na magagawa. Kaya ibig sabihin po, talagang nandun po yung tinatawag na let your light shine. Sabihin po, pag-aaralan na maganda para maging mabuting bilang tayo bilang soldier ng Panginoon. At naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos, siya po ay magiging haligi sa ating ihanan. Siya po ang magiging isang galang natin. Tama po sabi ni Haring David sa chapter 3, di ba? Hindi ako natatakot pagkat ikaw ay kaagapan. Ang tungkod ko at pamagsama. Amen? Sa harapan ng lingkod, ikaw ay may handa. Ito yung magagawa na hindi ka. Sabi niya. At sabi niya, doon sa katapusan sa verse 6, ang gusto niya palagi ay mag-dwell sa tahanan ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin po, sumintro palagi siya sa kalooban ng Diyos. Tama? Hindi naman yung literal na limulo, kundi ay dwell doon sa kalooban palagi ng Diyos. Amen? Kaya po, dito po, lahat po tayo ay kailangan po natin ay kalooban ng Panginoon. Kaya yung mga bagay po, kung ano po mga naisalita po dito sa harapan po, at ano po mga salita na kabitawan po, talagang encouragement mo ito sa ating lahat. Amen? Para ito sa ating lahat po. Amen? At ito po ay mga bagay na kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, dahil ito at naihanda yung puso mo para gawin yung mga salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo narito para mag-criticize muli. Narito tayo para naman yung mga iyong nasabi. At yung mga bagay na yung ating narinig ay just try to gawin. Hindi ko talaga yun to do. At ayun, umpisa ko gagawin. Kaya salamat po dahil sa biyaya ng Panginoon ay patuloy siya kung nagiging sa ngalan natin. At salamat po sa mga pinili ng Diyos ito. Ibigay sa atin pong tagapanguna po. Salamat po sa inyong susunod na sa bawat na po. Kasi alam niyo po ito na nilagala po kami dito ng mga susunod ko yung malalaman po sana kami dito. At kabahin din namin sa training ground po kami. Hindi niyo makakita na bawat gagawin namin. Kasi ako ay nasa training naman ako. Ibig sabihin, hindi ko magawa kasi nga, hindi training ka lang. Kaya dito, habang ako nandito, matututo ako sa inyo. Iiyakan ako, kasi napunta ako dito. Ikaw yung magiging halimbawa ko sa pagsunod nyo sa Panginoon. Ibig sabihin, susundan ko naman po yung mga yalang ako. Para natututo ako. Pero baka magaling ka gawin yan. Ibig sabihin kasi, gawin mo kami. Kung magkakasama para naman training mo kami. Kaya sabi ko, hindi ko paggamparan yung hindi ko pag-inibigyan talaga ng pili ko sa sabi ko, kailangan ko rin lumawa ko. Oo, kaya ko lumawa ko sa mga yung pili ko, naman ako. Pero, di ba, nasa lalo ko yan yung Diyos. Di ba, kung baka sa kaso, nakasalo talaga dyan yung may pangyayari talaga. Na siya talaga manunod na siya ang mag-aami. Kung nakakapag-problema, siya talaga masisisin mo ito. Kasi ako, nakagawin ko lang, maging karas din.
just to tell me, talaga, magaling siya na talaga. Sasabihin na ako sa akin, may mga nakikinig na ay, ang tunay na sa mga nagpapalala sa kanyang Bible, hindi kaya ako niya sabi, namin niya sa akin. Kasi sa halay ko, ano yung bagay na pinasasama na doon. Minsan sa baliktad, ikaw nang susuyo-suyo kasi di mo rin alam kung ano nangyari doon. Eh, mali. Nasa pagbibigay lang pag-usapan natin, ikaw mismo na na-open ang lumapit ko sa mga. Hindi mo pagkayaan na mabaliktad kasi magiging anti-scriptural yun. Tama? Yun yung palaging mangyayari, anti-scriptural yun. Pero kung gagaling ko dito, itawag ko. Kaya, salamat po at although yun na nasabi ko po ay sa under training po kami ay may mga tinatawag po pagiging irresponsible kami ng mga magagawa po namin, magiging irresponsible po kami sa mga bagay minsan po na ipinagkatiwala. But salamat sa Panginoon, habang tumatagal, matututunan din po. At kaya nga pag nagkamali ka, matututo ka. Matututo ka sa sarili mong pagkakas. Kaya yun po, kaya sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kailangan po natin salita ng Diyos, panalangin, at magkamot tayo ng vision at goal sa paglilingkod po sa Panginoon. Pag yun yung tumatak sa isip natin, tuloy-tuloy yung lakad hanggang dumating ang lakad. Kaya sabi ng Juan po, okay, mayroon pa ang bibitawan na 7 bagay na pwede po natin gawin. Una po ay begin right. Pangalawa po, continue right. Pangatlo po, work right. Pangapat po, play right. Panglima po, pray right. Pang-anim po, see right. And pang-pito po, die right. At matatagpang po yun sa 1 Corinthians 15 verse 31 yung die right. Ibig sabihin, yung patay na right. At yung mga bagay po nito ay pag ginawa po natin yung ang Diyos po ang siya mag-bless po sa atin. Amen? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kayo po na natulong po sa atin. Salamat po sa atin. Amen? At sa Diyos lamang po ang kapurihan and to God be the glory po at